Sa kabilang banda habang abala ang presidente ng paaralan sa kanyang opisina ay biglang dumating si Logan. Kaagad niyang tinanong ang The One kung sino ba daw talaga ang mga bisita nito dahil nakarinig siya ng malalakas na ingay na nagmula sa labas. Tugon naman ni Logan na si Juyok at ang mga kasama nito ang bisita niya ngunit hindi niya maaaring sabihin ang iba pang detalye pero kung gusto nitong malaman ay puntahan nito mismo ang ating bida. Saad pa ni Logan na nais niyang makuha ang Sword of Insanity na ipinatago niya nung nakaraan. Tila sumakit naman ang ulo ng presidente nang maalala nito ang perwisyong dinulot sa kanya ng artifact. Matapos nito ay kaagad silang nagtungo kung saan niya ito nilagay, at winika kay Logan na hindi nila maaaring itago ang Sword of Insanity sa loob ng paaralan. Sinabi ni Logan kay Beck kung bakit hindi na lamang niya inilagay ang espada sa Constellation Room kasama ng iba pang mga divine artifact na itinago nila dahil mas ligtas sana roon at makokontrol din ang mana nito. Ipinaliwanag naman ni Beck sinubukan niya itong gawin ngunit ginamit ng mga constellation mula sa ibang divine artifact ang kanilang mana upang harangan siya at hindi makapasok sa loob ng silid. Matapos nito habang dala niya ang artifact ay biglang naglabas ng mana ang espada tila ba tumutugon nito sa mga constellation na humahadlang sa kanya, dahil dito napilitan siyang ilagay na lamang sa kanyang opisina ang espada. Subalit kahit doon nagkakabitak ang paligid ng silid dahil sa tindi ng mana nito at kahit gaano pa karaming containment spells ang inilagay nila, unti-unti pa ring nasesire ang silid dahil sa espada kaya gusto sana niyang pag-usapan kung paano ito tuluyang itatapon ngunit hindi niya inaasahan pupunta si Logan para kuhain ito. Doon ay nagtanong si Logan kung narinig ba rin niya ang tinig na nagsasabing hanapin nila ang master nito, ngunit sagot ni Beck na hindi niya maalala na may ganoong tinig siyang narinig. At simula nang magwala ang espada ay wala na siyang naririnig pa. Matapos nito ay lumakad si Logan palapit sa espada bagay na ikinabahala ni Beck kaya agad niya itong tinawag. Ngunit hinawakan pa rin ni Logan ang espada at agad itong nagliyab ng pulang enerhiya na kumikislap at umuungol na parang may sariling buhay. Subalit labis ang pagkabigla ni Beck nang biglang kumalma ang espada sa pagpapalabas nito ng mana. At tinanong niya si Logan kung ano ang nangyari ngunit maging si Logan ay walang ideya sa nangyayari. Hindi nagtagal ay nagpaalam na si Logan kay Beck upang umalis ngunit nagtataka ang presidente at tinanong siya kung bakit agad ito aalis dahil akala niya ay hindi pa tapos ang meeting nito. Paliwanag ni Logan na sa meeting siya mismo pupunta, nabigla naman si Beck dahil paano ito magsasagawa ng meeting kung may dala itong mapanganib na sandata. Hindi naman ito sinagot ni Logan bagkus ay humingi ito ng paumanhin dahil hindi niya maaaring sabihin kung ano ba talaga ang mga nangyayari ngunit sigurado siyang balang araw ay maiintindihan nito ang kanyang ibig sabihin. Hindi na kinulit pa ng presidente si Logan pero sa kanyang isipan nakangiti nitong sinabi na hindi pa rin nagbabago ang katigasan ng ulo ni Logan ngunit alam niyang tumutupad ito sa kanyang salita kaya lubos niya itong pinagkakatiwalaan. Ilang minuto ang lumipas ay dumating na si Logan sa stadium bitbit ang divine artifact at agad niya itong iniabot kay Juyok na nagtataka dahil hindi niya maramdaman ang anumang mana mula rito. Ipinaliwanag ni Logan na bigla itong kumalma noong oras na hinawakan niya ito upang dalhin ito sa kanya. Dagdag pa niya na halos ganito rin ang kondisyon ng espada noong una niya itong dinala sa academy, na lubos namang ipinagtaka ng ating bida, dahil sa sinabi ni Logan napaisip si Juyok habang nakatingin sa espada. Sa narinig niyang pahiwatig na pagpasyahan niya na pumasok sa mental realm ng artifact upang tuklasin ang katotohanan. Ngunit matapos ang kanyang pagtatangka ay sinabi ng ating bida kay Adelia na hindi siya makapasok sa loob ng mental realm, saad pa nito na hindi ganoon karami ang alam niya kung paano gumagana ang mga bagay na ito at tinanong niya kung normal ba itong nangyayari. Tugon naman ni Adelia na kailangan ng pahintulot ng constellation upang makapasok sa kanilang mental realm at kung ayaw ng constellation na makapasok ka ay hindi ka talaga makakapasok. Nagtataka naman iniisip si Juyok kung bakit siya tinatanggihan at hindi pinapapasok ng constellation sa mental realm nito. Kaya tinanong niya si Varche kung mula ba sa espadang ito ang pamilyar na mana na nabanggit nito noong panahon ng kompetisyon. Kinumpirma naman ito ni Varche at winikang naroon nga ang pamilyar na mana mahina lamang ngunit tiyak na nararamdaman niya ito. Tanong pa ni Juyok kung may iba pa bang paraan upang makapasok sa loob ng mental realm, natahimik sandali si Varche di kalaunan ay sinabi nito na kung naaalala pa ba ni Juyok ang nabanggit niya noon tungkol sa isang pintong minsang lumitaw sa kanyang mental realm. Sinang-ayunan naman ito ng ating bida at sinabing naaalala niya yun na noong binuksan nito ang isang pinto ay humantong ito sa isang lugar na puno ng mga constellation. Sinabi ni Varche na ngayon ay naalala na niya na hindi lang iisang pinto ang naroon sa lugar na iyon.
Sa likod ng bawat constellation ay may pinto na nag-uugnay pabalik sa kanilang mga sariling mental realm, dagdag pa nito kung tama ang hinala niya ang pinto sa kanyang mental realm ay nagdala sa kanya sa lugar na yun kaya't posible ring makapasok si Juhyuk sa mental realm ng ibang mga constellation sa pamamagitan ng kanilang mga pinto. Sumang-ayon dito si Juhyuk at sinabing may katuturan nga ang paliwanag nito ngunit agad niyang idinagdag na may isa itong malaking problema. Ipinaliwanag niya kay Varche na matapos siyang sabihan tungkol dito ay tinanong niya sina Black Cat at Adelia ngunit lumabas na wala silang kaalaman tungkol sa pintuan ng constellation kaya't wala silang naibigay na impormasyon. Naunawaan naman ito ni Varche at ipinaliwanag niya na matagal nang nangyari ang bagay na yun at hindi rin ito nagtagal kaya't posible na may mga constellation na hindi rin alam ang tungkol dito at higit sa lahat ang mga modernong tao ay hindi ito naranasan. Dahil dito napagdesisyonan na lamang ng ating bida na humanap ng isang taong mas may alam patungkol sa sekretong pinto, nang biglang naalala niya na mayroong taong maaaring makatulong sa kanya. Kaya't nagpaalam na siya sa kanyang mga kasama at sinabi na tapos na sila para sa araw na iyon at maaari na silang umuwi. Ngunit bago tuluyang makaalis si Juhyuk tinawag niya ang isa sa miyembro ng The Teachings of One at tinanong kung ano ba daw ang dapat itawag nito dito. Tumugon naman ang lalaki at sinabing sila ay walang pangalan at maaari raw siyang tawagin kung anuman ang nais nito. Naalala naman ni Juhyuk na may iba pang kasama ang lalaki kaya't sigurado na mahihirapan siyang makilala ang mga ito kung wala silang mga pangalan. Kaya binigyan niya ito ng pangalan bilang Front Protector at agad naman itong sumang-ayon. Matapos nito ay kaagad inutos ni Juhyuk na samahan ng Front Protector sina Adelia at Black Cat upang makapag-usap sila ng maayos at dagdag pa niya baka nais din ni Scaredy na makipagkwentuhan sa kanyang mga kapwa-disciple. Natapos na ang pagpupulong at kaagad silang umalis upang tumungo sa kanilang susunod na destinasyon. Ilang araw ang nakalipas at makikita ang tahimik na lugar ng gabay isang payapang gabi sa gitna ng kagubatan. Masayang sinabi nito kay Juhyuk na matagal na mula nang huli silang magkita at kaya't kamusta na ba daw ito. Subalit ayaw ng ating bida ng paligoy-ligoy pa at sinabi niya sa gabay na simula nang marinig niya ang tungkol sa pagbaba ng lahat ng constellation mula sa ikalawang palapag ay naging alisto na siya kaya agad niyang inabsorb ang mga ito sa tuwing may napapatay siya ngunit hindi pa rin siya mapalagay sa nangyayari. Bagamat hindi pa rin ito sapat ay masaya siya dahil sa tulong nito ay lalo siyang lumakas at taos puso niya itong ipinagpapasalamat. Matapos nito ay kaagad niyang tinanong ang gabay kung may alam ba ito tungkol sa mga pintuan na nagdadala patungo sa lugar kung saan nagtitipon ang mga constellation. Sumagot ang gabay at sinabi na ang tinutukoy niya ay ang arena dahilan upang magtaka si Juhyuk kung ano ang mayroon dito. Paliwanag naman ng gabay na nilikha ng Labyrinth Master ang isang espesyal na espasyo matapos nilang likhain ang mga constellation. At ang tanging paraan upang makapunta roon ay sa pamamagitan ng mga pintuan sa mental realm ng mga constellation at ang lugar na yun ay tinatawag na arena. Nagtatakang tanong ni Juhyuk kung para saan ito sinabi naman ng gabay na ang arena ay ginawa upang maglaban ng mga constellation at kahit na nawala ang kanilang mga pangalan ay nagkakaroon naman sila ng mga titulo. Tanong pa ng ating bida kung ang tinutukoy bang titulo nito ay katulad ng sa kanyang disciple na si Cookie na tinatawag na Ruler of the Other Side na agad namang sumang-ayon ang gabay. Saad pa ng gabay na ang mga titulong iyon ay nagiging bahagi ng kanilang pangalan kaya nakakatanggap sila ng kapangyarihan batay sa kanilang ipinapakitang kakayahan at ang Labyrinth Master ang lumikha ng arena upang lalo pang palakasin ang kapangyarihan ng mga titulong iyon. Napaisip ang gabay at inamin na tila hindi naging ayon sa plano ng Labyrinth Master ang kinalabasan at hanggang ngayon ay hindi pa rin niya alam ang tiyak na dahilan kung bakit bihirang lumabas ang arena. Seryosong sinabi ni Juhyuk sa gabay na kung ang Labyrinth Master nga ang gumawa at muling nagsara nito tiyak na magiging malaking problema iyon. Gusto niyang malaman kung may paraan para muling mabuksan ang lagusan ngunit napagtanto niyang kailangan muna niyang harapin ang Labyrinth Master bago ang lahat. Ngunit sinabi ng gabay na hindi iyon magiging problema dahil iniutos ng Labyrinth Master sa isang constellation na buksan ang arena para sa kanila na labis ikinagulat ni Juhyuk. Subalit sinabi ng gabay na tsaka na lamang nila isipin ang tungkol sa arena ipinatawag niya ito dahil natagpuan na niya ang constellation yun kasama ang lahat ng mga constellation mula sa ikalawang palapag. Nang marinig ito ay sinabi ni Juhyuk na tamang-tama ang pagkakataong ito para sa kanya. Matapos nito ay lumipat ang eksena sa hideout ng mga kalabang constellations, labis ang inis ng keykeeper sa kanyang mga kasama, dahil hindi ng mga ito siniseryoso ang mga nangyayari. Dahil iniisip ng mga ito na kung sakaling mamatay sila ay mabubuhay lamang silang muli,
Sinabi niyang hindi kasi alam ng mga ito na kapag bumalik sila ng walang pisikal na katawan at kaluluwa lamang ang mayroon sila ay maaaring may mangyaring kapahamakan sa kanila. Dahil malaki ang posibilidad na kapag nagtagal sila sa punong yun ay pwedeng maging prutas ang kanilang kaluluwa. Bagamat nakaligtas siya noon at nagawa niyang ma-materialize sa mundo ay hindi niya lubos maisip na bumalik ulit dito. Kaya't labis ang kanyang panghihinayang na kung nagtagumpay lamang ang kambal sa kanilang misyon ay hindi siya magkakaganto. Matapos nito ay lumipat ang eksena ilang araw na ang nakalipas. Dito ay ibinalita ni Banks sa kanyang mga kasama ang nangyari sa hangal na kambal na labis ikinagulat ng dalawa. Hindi pa rin makapaniwala ang isda dito dahil alam naman nilang may taglay na lakas ang dalawang yun. Sinang-ayunan naman ito ng kanyang kasama at sinabing sa ngayon ay alam na nilang may taong kayang paslangin silang mga constellation, ngunit hindi ito ang dapat nilang isipin, dahil naging komplikado na ang mga bagay-bagay dahil sa pagkamatay ng kambal. Ipinaliwanag ni Banks na nagagawa lamang nila makatagal sa lugar na yun ay dahil may sapat silang manang nakukuha galing sa large flux mana stone, at matatagpuan ito sa ilalim ng isla, dahil dito ay nagagawa nilang ma-materialize ang kanilang katawan upang makatagal sa mundo at ang mana stone ang dahilan kaya dito sila pinadala ng Labyrinth Master. Ngunit ang problema nila ay malapit nang maubos ang enerhiya ng large flux mana stone at tatagal na lamang ito ng 2 buwan at masyado itong maikli para isagawa ang plano ng kanilang master. Bagamat may kakayahan itong mag-ipon ng mana ay hindi ito sapat dahil sa dami nila. Sinaad ni Banks na inaasahan na ng Labyrinth Master na mangyayari ito, kaya't napagpasyahan itong magpahanap pa ng isang large flux mana stone upang pagsamahin ito. Ngunit ang problema ay ang kambal ang nakatoka dito kaya't ang dalawa lang ang nakakaalam kung saan ito matatagpuan. Ngunit sinabi niyang malaki ang posibilidad na nasa Contractor Association ang isa pang mana stone, dahil ito ang huling pinuntahan ng kambal at naisip niyang baka balak ng dalawang wasakin ang buong association at kuhain ang bato, ngunit hindi nga lang nagtagumpay ang mga ito. Sinabi pa ni Bang na sa ngayon ay hindi muna sila kikilos hanggat hindi pa sila nakakakalap ng maayos na impormasyon tungkol sa Mana Stone, dahil sa narinig ay hindi na nakayanan ng Keykeeper ang kanyang inis at mabilis na tumakbo palabas, at tinawag niya ang mga ito na grupo ng mga hangal. Matapos nito ay bumalik na sa kasalukuyan, habang nakaupo siya ay hindi pa rin mawala ang kanyang galit, alam niyang mahalaga ang Mana Stone sa kanila. Ngunit hindi isang maliit na bagay ang pagkamatay ng kambal at alam nilang malalakas ang mga ito. Subalit hindi niya lubos maisip kung gaano kakampante ang kanyang mga kasama. Kaya't sa tingin niya ay tama lang ang ginawa niyang desisyon na pag-alis sa lugar na iyon. Ngunit habang abala siya sa pag-iisip ay biglang may lumitaw na isang portal malapit sa kanya. Mula dito ay lumabas ang ating bida habang hawak ang kanyang espada. Dahil sa biglaan pagsulpot ni Juyok ay galit na nagtanong ang Constellation kung sino ba ang lalaki. Ngunit nanlamig ang kanyang katawan nang nagtanong ang ating bida na kung siya ba ang tinatawag na Keykeeper. Ngunit hindi pa man tapos si Juyok sa pagsasalita ay mabilis na tumakbo ang Constellation upang tumakas, napagtanto niya na ang binata ang taong pumaslang sa hangal na kambal. Bagamat nagtataka siya kung paano siya nito nahanap ay mas pinili niya na lang tumakbo ng mabilis kaysa isipin pa ito, ngunit bago pa man siya makalayo ay mabilis din siyang naharangan ng ating bida. Nang dahil sa takot ay kaagad siyang napasigaw at sinabing huwag siya nito patayin dahil wala naman siyang sinaktan na kahit isang tao simula nang siya ay naging Constellation, lubos namang nadismaya ang ating bida sa kaduwagan nito, dahil sinusubukan lamang niya ito takutin subalit hindi niya inaasahan na ganito ito kaduwag. Kaya't napagpasyahan niyang hindi na lang ito patayin, matapos nito ay tinanong ng ating bida kung talaga bang hindi pa ito nakakapatay ng tao. Kinumpirma naman ito ng Keykeeper at sinabing simula nang naging Constellation siya ay wala na siyang ibang gawain kundi buksan lamang ang pintuan ng mental realm, naintindihan naman ito ni Juyok at ipinaliwanag dito na may pabor siyang hihingin sa kanya. Nagtataka naman ang Constellation kung ano naman ang maitutulong niya dito, seryoso namang sinabi ng ating bida kung ayos lang ba nabuksan nito ang pintuan para sa kanya. Matapos nito ay nagkaroon ng masinsinang usapan ang dalawa. Sinabi ng Keykeeper na hindi niya maaaring buksan ang pinto, dahil hindi niya ito kaya buksan mag-isa. Ipinaliwanag nito na ang paggawa ng pinto sa mental realm ng mga constellation at pagdugtong-dugtungin ito ay sobrang malabo lalo na sa limitado niyang mana, kahit gumamit siya ng isang artifact upang mapalakas ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang mana ay mabibigo pa rin siyang mabuksan ito. Dahil sa mga narinig ay napakamot na lang ng ulo si Juyok, dahil sa ngayon ay malabo mabuksan ang pintuan,
Kung sakali mang i-absorb niya ang Keykeeper ay hindi niya din magagamit ang kapangyarihan nito, dahil hindi magagamit ang singsing para sa mga kakayahang lampas sa sariling kakayahan ng Constellation. Matapos nito ay may naisip na paraan ng Constellation, batid niyang may kakaibang lakas ang ating bida kaya't iminungkahi niya dito na maaari niyang mabuksan ang arena kung makukuha nito ang kanyang mga kailangan. Naging interesado naman agad si Juyok dito kaya't tinanong niya ito kung ano ba ang kailangan niya. Sinabi ng Keykeeper na isa itong artifact na kasama niyang nahulog dito sa mundo. Sa kabilang banda sa bansang China, kasalukuyang naghahanda ang bagong clan head ng Snow Soul Clan na si Yanlang sa isang pakikipaglaban. At sa kanyang harapan ay ang isang tumpok ng mga kalansay, matapos nito ay mabilis na sumugod ang dalaga at nagpakawala ng isang malakas na suntok, dahilan upang magsitalsikan ang mga ito. Dahil dito ay hindi makapaniwala si Yanlang sa bago niyang lakas matapos lamang gumawa ng kontrata sa isang constellation, at hindi niya sukat akalain na gamit lamang ang kaunting mana ay madali niya lamang napapabagsak ang maraming mga kalaban. Naisip niyang tama ang lahat ng sinabi sa kanya ng ating bida, ngunit nang hihinayang siya dahil sa ngayon ay hindi niya ito kasama upang maipakita dito ang bago niyang lakas. Matapos nito ay lumipat ang eksena sa Valhalla Gym kung saan sila huling nag-usap. Sa pagdating ng dalaga dito ay nagtataka niyang tanong sa mga ito kung bakit tila seryoso ang kanilang pinag-uusapan, kaya't sa tingin niya ay mali ang timing ng kanyang pagpunta. Sinabi naman ni Juyok na sakto lamang ang pagdating nito, saad pa niya na nabalitaan niyang naging clan head na ito ng kanilang pamilya kaya't naiintindihan niya ang pagiging abala nito. Dahil sa narinig ay medyo nahiya ng bahagya ang dalaga, kaya't sinabi niyang ang head ng White Lotus Institute na tiyahin niya ang nagsabing kuhain niya ang posisyon. Sinabi ng ating bida na hindi niya akalain na tatanggapin ng dalaga ang pagiging clan head matapos ang mga nangyari sa kanyang pamilya, dahil sa sinabi ni Juyok ay medyo nag-alinlangan itong sumagot at nagpalusot na lamang na nagbago lang ang kanyang isip. Ngunit sa totoo lang ay hindi niya masabi sa ating bida na si Arin ang dahilan kung bakit siya sumang-ayon maging clan head. Wala siyang ideya noon na ang isang simpleng kontrata sa isang clan constellation ay magbibigay ng malakas na kapangyarihan. Sa ngayon ay hindi pa niya nasusubukan ang bago niyang kapangyarihan, ngunit sa tingin niya ay mas lumakas na siya, kaya't matapos nito ay kaagad niyang hinamon si Arin sa isang laban. Ngunit mariin naman itong tinutulan ni Juyok dahil wala silang oras para sa mga ganitong bagay, ngunit narito na rin lamang ito ay malaki ang maitutulong nito sa kanilang bagong misyon na pagsira sa isang labyrinth. Saad pa niya na dahil sa dami ng labyrinth na dapat sirain ay plano sana nilang 2 tao ang pupunta sa bawat lokasyon nito. Ngunit sa tingin ni Juyok na dahil sa kontrata nito sa Constellation ay mas lumakas pa ito, kaya't sa palagay niya ay kaya na nitong mag-clear ng isang labyrinth ng mag-isa. Ipinaalam ng ating bida kay Yanlang na mayroong isang labyrinth na matatagpuan sa China, kaya't ipapaubaya niya na ito sa kanya. Pinaalalahanan niya din ito na pag-ibayuhin ito ang paggamit ng mana sa ganitong paraan ay maaaring matutunan niya ng mas mabuti ang abilidad ng kanyang Constellation na kaagad naman sinang-ayunan ng dalaga. Saad pa niya na walang boss ang labyrinth at ang nagpapagana dito ay isang labyrinth stone na may nakapaloob na isang artifact. Paalala pa ng ating bida na siguraduhin niyang makukuha niya ang artifact at dalhin ito sa kanya. Matapos nito ay balik tayo sa kasalukuyan. Sa dami ng sinabi ni Juyok sa kanya ay ang tanging kinababahala niya ay kung sino ang kasama ng ating bida sa pag-clear ng labyrinth. Dahil dito ay napasigaw siya kung bakit niya iniisip ang ganong bagay. Kaya't muli siyang umatake sa mga halimaw gamit ang bago niyang kapangyarihan, sumigaw siya sa sobrang inis at sinabing sisiguraduhin niyang dudurugin niya ang mga ito. Sa kabilang banda, sa bansang USA, dahil sa tagal ng paglalakbay ay nagtataka si Juyok kung gaano pa ba sila kalayo. Saad pa niya na kung mayroon lamang silang eksaktong lokasyon ng Mana Stone ay madali lamang para sa abilidad ni Cookie na mapuntahan ito gamit ang portal. Ngunit sinabi ni Logan na ang mga impormasyon patungkol dito ay sadyang lihim na itinago, dahil ang association ang nakadiskubre nito ay sinigurado nilang nananatiling confidential ang lokasyon nito. Sinabi ni Juyok na medyo nahihiya siya dahil dito, nahihirapan daw ang kausap niya sa paghahanap ng isa sa kakaunting natitirang Mana Stone sa buong mundo, ngunit ngayon ay basta na lamang nito ibinibigay lahat yun sa kanya. Sinabi ni Logan na ayos lang daw yun dahil isa lamang itong likas na yaman na ginagamit upang mag-imbak ng malaking halaga ng mana, madali na rin daw itong mapalitan ng mga artificial na storage facility sa panahon ngayon. Matapos nito ay naalala ng ating bida ang kasunduan nila ng Keykeeper,
Tinanong niya ang Constellation kung saan matatagpuan ang artifact na sinasabi nito. Sinabi nito na marahil ay nagkalat na ito at naging labyrinth sa buong mundo, kaya't bibigyan niya ang ating bida ng kaunting mana scent ng artifact upang madali niya itong mahanap. Saad pa niya na kailangan niya rin makuha ang large flux mana stone, dahil ang paggawa ng pinto sa mental realm ay kumukonsumo ng maraming mana, kaya't maaari siyang maglaho kung sakaling maubusan siya ng mana habang ginagawa ang pinto at ito ang kinakatakutan niyang mangyari. Kaagad naman naintindihan ni Juyok ang ibig nitong sabihin, kaya't nangako siyang ibibigay niya dito ang 2 mana stone, subalit ngayong napagtanto niyang sobrang hirap makakuha nito kahit isa ay hindi niya alam kung tama bang nangako siya sa Constellation. Habang abala siya sa pag-isip ay sinabi ni Logan na nakarating na sila, ngunit nagtataka siya kung ano ba ang bagay na nakaharang sa kanilang harapan.